Sagutin na natin itong atheist na ito kasi they sound like intellectuals but argumentatively they sound so obviously low IQ. Si Stalin ang representante ng buong atheism. No, walang Kristiyano na nagsasabi na si Stalin ang representante ng buong atheism. At saka, atheism is not represented by any person. It is represented by an ideology where there is no universal moral accountability and no universal moral responsibility. Ibig sabihin, hindi ka morally obligado na gumawa ng tama. At hindi ka rin morally accountable na huwag gumawa ng masama. Ibig sabihin ng ideology na yan ay inaalaw ang sino man na maging reckless, maging irresponsible, at maging immoral since wala namang universal moral standard o moral law giving galing sa moral law giver. Walang kailangang sundin na ganon. Everyone is free and entitled to their own feelings kasi hindi ka designed as a moral agent kundi ikaw ay isang material lang na just to deteriorate. No purpose, no importance. Yan ang pinaka-natural essence ng atheism. Kung sabihin natin merong isang Kristiyano nagkamali, isang masamang taong Kristiyano, which is nangyayari naman yan, may mga Kristiyanong masama din naman ang ugali. Should we think that that person of Kristiyano would be the whole representative or the whole yung act ng buong Kristiyano na yun magiging act ng buong Christianity, makakaakibat sa Christianity yung ginawa niya? Hindi naman, di ba? No. Again, ang ideology ay hindi siya act labeling. Hindi siya act reckoning. Kundi ang ideology is based sa kanyang natural essence at natural possibility. Ibig sabihin, since ang atheism ay isang ideology na nagsasabing walang Diyos, walang supreme absolute moral authority, ang universe, therefore ang kanyang natural possibility is magpo-produce siya ng unaccountable evil. Ibig sabihin, iisipin ng tao dahil walang Diyos, anything is permissible. Sa makatwid, ang evil ay magiging useless to prevent and evil is optionally okay. So both atheism and Christianity is not based on act labeling. Dito nakabase sa act ng sinuman. Kundi ito ay nakabase sa kanyang natural essence at ng kanyang natural possibility. Na kapag ikumpara mo ay makikita mo ang difference ng natural essence at natural possibility ng ideology ng atheism at Christianity. Sa Christianity, since ang Christianity ay isang ideology na nakabase sa katuruan ni Jesucristo at base sa God is love, therefore ang kanyang natural possibility is a moral universe. Magkakaroon siya ng isang moral activity na driven by love. At kapag may mga Kristiyano na hindi umaakma sa ganoong natural possibility, ibig sabihin lang noon, yun ay refusal to compliance. Ibig sabihin, ang evil is because of refusal to compliance. Unlike sa atheism, ng evil is its natural possibility. Mali yung ginawa ni Stalin, which I don't negate you on, pero ang masasabi mo lang dun is mali si Stalin. Hindi yung nakakakibat yung atheism niya. No, it is not atheism niya. Atheism is never a version of any person. Atheism is atheism and it has a natural possibility. It has a natural essence, which is walang Diyos, walang absolute morality, walang absolute accountability, walang absolute responsibility, walang universal justice, at walang standard ng right and wrong. Kaya kung may mga atheist man na mababait at matitino, hindi yun ang natural drive, kundi yun ay innate humanity, not the natural essence of atheism. Kaya kung mabait na atheist ka, hindi ibig sabihin nito na atheism ang nagdadrive sa'yo into that kind of behavior. Universal moral conscience mo na kasi yun. Na kahit hindi ka pa atheist, ay meron ka talagang ganon. Walang kinalaman ng atheism doon. Unlike sa Christianity, kaya ang tao ay nagiging matino kasi ini-improve nito ang moral feeding ng isang tao. Let's consider some of the quotations of Joseph Stalin. I quote, "This is the way to rule the people. Did you see how the chicken followed me for food, even though I had caused it such torture? People are like that chicken. If you inflict inordinate pain on them, they will follow you for food the rest of their lives." Unquote. So doon makikita ninyo na kanyang evil activity ay nakabase sa isang dehumanized language or inhumane language o lingwahe na hindi pagtrato as tao, kundi pagtrato as hayop.
At exactly, ganyan ang atheism. Kasi ang atheism will not teach you that you are a person, kundi ikaw ay galing sa hayop. Kasi ikaw ay isang animal organism, hindi personal, moral human being. So yung natural essence at natural possibility ng atheism ay exactly nade-demonstrate ni Joseph Stalin. Hindi naman pwedeng normality niya yon. No, normalin mong mag-aktong tarantado? Ay hindi pwede yun. Yun ay impacted ng atheistic ideology na mas niyakap niya hanggang sa mamatay siya. Kung magko-comply lang siya sa Christian ideology, mag-e-improve yung kanyang condition of thinking. Hindi natin masasabi, kahit ako, hindi ko masasabi yun na kaya ganun si Stalin dahil sa atheism niya. At hindi natin masasabi na kaya naging masama si Stalin dahil atheist siya. Hindi rin yun kasi or hindi rin natin masasabi na ang mga atheist ay masama sapagkat si Stalin ay atheist at siya ay masama. Hindi na namin pwedeng sabihin yun. No, again, hindi nga nakabase sa tao ang atheism, kundi ang atheism ay nakabase sa kanyang natural essence at natural possibility. Kung ang argument ay walang kinalaman ng atheism kay Stalin, ibig mo sabihin, was he choosing atheism for nothing? Should he choose atheistic communism for nothing? Or disenyo lang niya na pinili niya ang communist atheism? I mean, may Taoism naman, may Christianity naman. Di ba? Na pwede niyang piliin. Bakit atheism pa pinili niya? Kasi nga, gusto niya ang essence nito. Kasi nagagamit niya sa politika at sa kapangyarihan. To the point na dahil wala siyang kinikilalang higher power, higher authority, siya mismo ang pinaka-highest authority. Kaya nga siya diktador Kasi he was not believing in a higher authority. Maliban sa kanyang sarili. Kaya gustong-gusto niya ang atheism kasi ganun ang naa-apply niya. I mean, kaya ka ba nag-atheist para lang sa wala? Kung disenyo lang yung pagiging atheist mo at para sa wala lang yan, bakit hindi mo gawin ang ginagawa ng mga Kristiyano? O di ka ginagawa ng mga Budismo? Ba't hindi mo gawin ang mga nagagawa ng mga tao na naniniwala sa Diyos? Bakit hindi yung ginagawang gumawa ng magandang aktibidad sa komunidad? Kasi nga wala kayong pakialam sa ganyan, hindi kayo naniniwala sa ganon. Bakit kayo hindi naniniwala sa ganon? Bakit hindi kayo gumagawa ng ganon? Kasi nga meron kayong ideology na tinitindigan. At ang ideology na yan, na kaya kayo separate sa mga Kristiyano, is because of atheism. Pinangahawakan ninyo. Kaya huwag mong sabihin sa akin na ang pag-adapt ng atheism ay walang kinalaman sa living basis nyo.